Kausapin po mismo natin ang nandoon sa Lebanon, si Sir Arnel Sarsha o Sarsia. Magandang umaga po, Sir Arnel. Hello po. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Arnel. Thank you po for being on the show. Matanong lang po, Sir, anong oras na po dyan ngayon sa Lebanon? 4:21 po Alas 4 po ng sa umaga. madaling araw. Opo. Sa, Opo. sa oras po na ito, nandyan pa po ba kayo ngayon sa inyo pong employer? Nasaang area po kayo mismo? Bali po, nasa accommodation po ako ng company namin. Oo. Ilang taon na po kayo dyan na nagtatrabaho sa Lebanon? At ano po ang trabaho nyo dyan, sir? 8 years na po ako rito at nagtatrabaho po kami sa mga sasakyan po, naglilinis, mga nag-aayos. Opo, taga-ayos po ng sasakyan. Opo, mga naglilinis po, ganun po. At sinasabi niyo po kanina, sir, nasa accommodation po kayo ng inyo pong kumpanya. Opo. Nilipat po kayo dyan dahil po doon sa area kung saan po ba kayo nakatira ngayon sa Lebanon, medyo matindi na po ang sitwasyon? Bali, ito po yung kinuhang housing ng company namin para sa akin po. So ever since po nang dumating kayo dyan sa Lebanon, dyan po talaga kayo naninirahan at nanunuluyan? Minsan po, palipat-lipat pagka kung saan po yung ibibigay ng company sa akin po. Oo, kung saan po yung area na ibibigay na trabaho. Ngayon po, Opo, saan exactly opo. sa Lebanon kayo nandoon? Bali po, nasa city po ako, Beirut, sa Ashrafia po. And then, kagabi lang po, medyo malapit na rin po yung pinasabugan nila. Tatlo yung binagsak nila kagabi rito eh. Isa sa Russell Naba, tapos papunta ng Al Nueri sa downtown. Doon din po yung malapit yung company namin, yung pinapasukan po. Yung sinasabi niyo po kanina na nasa Lebanon City nga po kayo ngayon at dyan sa area kung nasa saan kayo ay malapit po yung area kung saan nagpasabog ito pong Israel. Opo, Ilang kilometro po ang layo niyo dun sa area ng pagpapasabog? yung pinasabog nila kagabi, siguro mga 1 kilometer o less than na lang po eh. Oo. Kasi po narinig po eh, dumaan po kasi rito rin yung ano eh, yung ano nila, binagsak nila eh. Arnel, ano ang pakiramdam nun? Anong oras ito dumadaan? Parang ano ba ito? Parang eroplanong narinig mo dumadaan sa himpapawid tapos boom! Oo, Kwento mo nga opo, sa amin. kasi ano po eh, wala pong nakakaalam eh. Kasi po biglaan, mararamdaman nyo na lang po, tapos biglang magsishake lahat eh. So, kami po, mararamdaman namin, pagka nangyari yon, hindi na po kami makakatulog lahat. Tapos lahat po yan, mag-aanuhan na po kami. Kumbaga, parang hindi na namin alam kung saan kami pupunta. Oo, may basement yung lugar nyo na yan sa Beirut? Bali, ano naman Meron ba po to, kayo sinasabi, meron kayong shelter kumbaga? wala pong mga tinatawag na shelter dito. Kasi po, hindi namin malalaman kung kailan din po talaga nila, kasi hindi naman namin alam kung anong area. Magwa-warming sila, pero hindi rin namin alam kung anong area yung talagang titirahin din talaga nila. Oh, sige, ganito muna. So, hindi namin masasabi po na safe na rin po talaga kami rito. Sige, ganito ha. Arnel, para mas maintindihan natin itong sitwasyon mo. Taga saan ka sa Pilipinas? Sa Cavite po, Saan sa Cavite? sa Silang po. Oh, tatlo ka mo ang anak mo, no? At ikay single parent. Opo. Oh, yung mga anak mo, ang anak kanino? Nasa mga magulang mo? Opo, nasa magulang ko po. Oh, ang iyong panganay ay Sa tatay. ang iyong panganay 22, 20 anyos yung pangalawa, Opo. 18 itong bunso mo. Yung mga anak mo Opo. at saka ang nanay mo ba nakakausap mo? Bali, tatay ko lang po yung caretaker nila ngayon. Yun po yung nag-aalaga. Nakakausap ko naman po time to time. Tapos, ang sinasabi po sa akin, kung may mga available na flight, sumama na raw po ako. Sabi ko, kailangan po namin mag-intay eh. Kasi hindi namin alam kung makakasakay talaga kami or matatapos yung papel namin para maka-exit dito. Oh, sige. So, yan ang sitwasyon mo, no? Yung pamilya mo, nasa Cavite, single parent ka, tatlo yung anak mo. At ito nga yung umaasa sa'yo, sa iyong kinikita dyan. Opo. Oh, magkano ang sweldo mo dyan kung mamarapatin mo?
Sa isang buwan po, sumasahod naman po ako ng maayos, $1,500 po. Hindi mo kayang kitain yon sa Cavite, sa Pilipinas. Hindi po, hirap po. Yung sweldo mo na iyon in US dollars at gaano kahaba ang trabaho diyan, gaano kabigat ang trabaho mo? Bali, standard naman po yung oras, 8 to 5 ang trabaho namin. May 30 minutes break. So pagawaan yan ng automotive? Mga sasakyan po, mga naglilinis po kami, parang car wash po, tapos kami po yung mga nag-aayos, nagpapaganda. Okay. Yun po yung trabaho namin. Oo. Yung employer mo, dumaan ba ito sa tamang proseso ng recruitment? Ikaw naman ay nakarehistro sa OWA. Ngayon po, legal naman po yung papel ko. Nakarehistro naman po ako sa OWA, sa embassy po, nakakapagbakasyon naman po ako. Okay. Nung dati pinapayagan. Pero hindi po ako dumaan ng legal. So paano ka napunta dyan? Ano ang dinaanan mong proseso? Bali, may binayaran po yata silang agent. Nagbayad po yata sila ng mga around $5,000 to $6,000. Tapos tumalon ako ng Hong Kong. And then, ganun po yung nangyari. Tapos saka ako nakarating dito. So, nag-tourist ka muna sa Hong Kong? Parang ganun po. Oh, sige. Kasi ito, wala namang kaso ngayon yan, Arnel, ha? Kasi nga kamo, ngayon, ano ang iyong status sa immigration sa Lebanon? Ano ang status mo? Meron ka ng working Bali, permit? okay naman po ako. Kasi po may kumpleto naman na po ako. May mga ID naman po ako. Kaya lang Okay. ngayon po, hindi nila nare-renew yung ikama ko rito kasi dahil nga po sa nangyayari. Kailan pa nag-expire ang ikama mo, ang iyong working permit? 3 years ago na po hindi na po nila nare-renew Okay, sige. So, sa sitwasyon mo ngayon, na panay ang bombahan dyan, gaano ito kadalas at kung sakasakali, yung ngang pinag-uusapan nyo, yung bang employer mo kasama dyan sa iyong lugar ngayon na tinitirhan? O kaiba sila? Magkaiba po sila ng area pero nasa safe area. Parang hindi ko rin po masabing safe Parang rin po, yung area na hindi pa tinatamaan, parang ganun po. Pero mismo ikaw, nasa Beirut ka mismo sa city, no? Opo, nasa Beirut po ako. Mismo. At dyan, Almost capital po, parang ganun. at dyan nga kasi ngayon ang punteriya ng Israeli forces. Kapag may paparating na bomba, nagkakaroon ng alarma o tumutunog ang sirena? Hindi po. Bali po ang pinaka-warning nila, meron silang iaano na mga message. Yung meron din pong coordinator yung dito, parang magme-message po. Parang sa Philippine Embassy Coordinator, magme-message po sila na merong area na titirahin, tapos 500 meters, kaya makalayo po kayo nun. Ikaw ba'y nakakalabas pa dyan sa iyong tinitirhan ngayon? Nakalabas po ako anytime pagkatapos po ng trabaho namin. Sa ngayon ba nakalabas ka na? Yung bang mga binobombang lugar na nadadaanan mo? Bali po, nadadaanan po namin pagpasok. Tulad ng kagabi po, dinadaanan namin every morning. Yun po yung binomba nila kagabi. Baka mamaya po, wala po kaming pasok. So pag ilang kayo dyan Pilipino sa lugar mo na yan, sa pinapasukan mo? Bala, ako lang po mag-isa. Anong mga lahi ng ibang mga gagawa? Syrian po, saka Bangladesh, saka may mga local din po. Meron ka na bang kasamahan dyan sa trabaho mo na nagsilikas na, nag-repatriate na? Bali, mayroon po dati, mga pinauwi po nila. Anong lahi yon? Mayroon pong Pilipino nag-try pero hindi rin po nagtagal. Tapos kasi po rito pagka hindi nila gusto, pinapauwi naman po. Pero yung mga kasama mo ngayon dyan, Syrian, taga Bangladesh, ano pinag-uusapan nyo? Sila ba mismo ay meron ng ugnayan sa kanilang mga embahada para mag-repatriate? Bali po yung ibang kasamahan kong Syrian, nagsiuwi na rin po sila kanila sa Syria Bali, ang natitira na lang po, konti na lang po kami. Bali nung time na nagpapasabog dito, bigla na lang po sila nagsialisan din sa mga Syrian. Sige. So itong mga binobombang lugar na dinadaanan mo, ano yan? Walang particular na target na building, government building, o kumbaga kahit na saan bumaksak yung bomba? Bali, hindi naman po Meron po sila na area
kung nasaan po yung parang kalaban nila. Mm. Tapos, dun mo malalaman na itong area na to, merong ganito. Tapos, sasabihin na umalis na kayo dyan kasi madadamay kayo dyan, 500 meters away. Pero minsan, hindi po namin malalaman kasi tulad kagabi, dun lang po sa dahi yung tinamaan nila. Tapos, ngayon po, may tinamaan dito sa malapit sa tinatrabahuan namin. So, hindi namin alam na dun lang yung warning. Oh. So Wala po nakakaalam na kung nasaan po talaga tatama. Oo, mabutit may kuryente pa dyan sa inyo habang binobomba ang mga kalapit niyong lugar. Meron po kami, itong building po, binabayaran po namin ng company namin yung kuryente. Parang generator na lang po gumagana. So napuputol na ang regular na supply ng kuryente. Halos wala na pong supply ng government, parang government dito na electricity. Wala po. Bali, lahat dito parang generator na po gumagana. Kanya-kanya na lang kayo. Opo, kailangan nyo po magbayad ng sobrang mahal. Halimbawa, may amperes po na babayaran. Halimbawa, 5 amperes, $100 or $90. Tapos, pag nagdagdag ka ng another 5 amperes, $90 ulit dadagdag mo. Oo. Ganun po. Paano yung tubig nyo? Meron ba tubig sa gripo? Meron naman po, may supply po yung building. Depende po sa building kung paano po sila nagbibigay or merong sila stock. Yang bang pinapasukan mo bukas pa, meaning meron pa sila mga customer? Bali po yung ibang pagpasok po namin, yung mga parang natitira na lang po or yung pag merong nagpapalinis, pa isa-isa or dalawa. Tapos minsan po, pagka uuwi na lang po kami. Pag wala, pinapauwi na kami. Klaro na mahina na negosyo diyan sa inyong pinapasukan. Oo. Wala na po halos talaga din. Oo, pero mabutit na sweldo ka ba? Kailan ka huling sweldo? Nung pa po, nung last, yung katapusan po, itong nakaraang buwan lang po. Oo. Hindi rin po namin talaga alam kung makakasahod pa kami kasi po, pagka, di ba, po, nagpalista na po ako sa ripat. Ngayon po, pag nahuminto po ako, wala na po talaga ako susweldohin. Kaya yung iba, nahihirapan po na pag nagpalista ka, mamaya abutin ka na 1 buwan, 2 buwan. Wala na po kaming pera na sahod na pang halimbawa. Lalo na yung pagkain dito, nagmahalan, saka pahirapan na rin po. Paano pagkain nyo ngayon? Bali, meron po kaming nabibili naman po halimbawa, punta ka supermarket, meron naman nabibili po. Pero medyo mahal na rin po. May pagkain naman po kahit pa paano, pag may pambili po. Oo. Sa ngayon ba may pera ka sa bulsa mo? Ngayon po, meron naman pong konti, pag bili ng pangkain hanggang sa makauwi po. Di ba nagtaasan na nga kamo ang bilihin dyan at bumabaksak nga yung halaga ng Lebanese pound. Magkano dyan ang pangkaraniwang noodles, cup noodles, kung meron man? Ang noodles po ngayon, siguro less than $1 po, ganun. Makakabili naman po. May available pa. Oo. Minsan po, may available. Minsan, halos wala ka na rin. Meron yung mga parang maliliit na, ang tawag nila doon, parang noodles din na maliit. Medyo mura-murang konti. Pero hindi rin makain po. Pero pwede naman din kainin. Paano mo na itatawid ang gutom mo dyan? Anong kinakain mo? Minsan po, nagtitinapay na lang po. Yung isang pirasong tinapay. Tapos pagka isang araw na lang po kakain ng kanin. Nagpalista ka na kamo, pwede bang malaman namin ano ang advice sa inyo ng Embahada ng Pilipinas at ng Migrant Workers Department dito nga sa sinasabi na paghahanda ng gobyerno sa maaari yung masakyan palabas ng Beirut, pauwi ng Pilipinas. Anong kwento mo? Nagpalista na po ako. Ngayon, nag-message po ako kahapon. Tapos nag-auto-generated yung nila. Nag-anuli ako ng pangalan ko. Hindi naman po nasagot pero naghihintay pa rin po ako ngayon. Sa ngayon po, tulad sa nangyayari, hindi rin namin alam kung kailan namin malalaman yung exit clearance namin. Kung tatagal pa po ng itong buwan, itong katapusan, kung hindi na po kami pasahurin, wala na po kaming sana lang po mapabilis po talaga yung
pag-alis namin ditong lahat kasi po hindi na namin sigurado kung talagang ligtas pa po talaga yung kasi po yung mga Syrian malapit na lang po sila rito, nagsisilikas sila eh. Kami po na gusto na pong magpalikas, parang wala pa pong nakakaalis. Oo. Sana po mailikas po kami na sa lalong madaling panahon Kailan para ho makatulog na rin po kami. Oo, naintindihan natin yan. Arnel, kailan ka nagpalista? Kailan ka mismo nagpalista at saan ka nagpalista? Bali pumunta po ako ng embassy mismo, siguro magto 2 weeks na po ngayon. 2 weeks na? Opo. Oo. 2 weeks ka nang nagpalista magmula kasi nung Opo. una kasi etong sitwasyon sa amin na mga panayam sa taga DMW, sa DFA, sinasabi nga nila maraming Pilipino ang ayaw magpalista kasi ang tingin nila matatapos din ito at kaya pa nila dyan. Pero yun nga may mga sinasabi sila na may mga nagpapalista pero nagbabago ng isip. Ikaw, anong sitwasyon mo? Hindi po kasi po hindi naman po sa pagbabago ng isip Baka hindi lang po nila napopokusan yung mga nagpapalista. Ngayon po, hindi na po nila nalalaman kung talaga pong nasaan na yung mga nagpalista. Kasi yung iba, hindi naman po makakapunta ng embassy. Mm-mm. Tapos yung iba, hindi naman po nila napupuntahan or anything na kailangan nung Oo. nagpalista. Ako po, pwede po akong pumunta anytime sa embassy kasi po may oras po ako na standard. 8 to 5 lang ako, pwede ako pumunta anytime. At saka malapit ka dyan sa area. Pwede naman po ako, magta-taxi lang po ako. Pwede naman po. Yung embassy po, nasa likod lang din po yung madalas na binobomba ron Oo. Oo, may tao naman lagi sa embassy. Meron naman po, may security naman po ron. Tapos meron naman pong paakyatin po kayo sa taas. Meron naman pong mga magre-receive nung Okay, sige. So, nung pipilapan po. nagpalista ka na at ngayon, paano ka nagfa-follow up? Ito ba through the internet? Opo, sa hotline po nila. Bali may message po ako. Tapos inintay ko po na mag-reply. Hanggang ngayon po, wala pa. Ilang araw kailan ka huling nakatanggap ng message from the embassy? Wala po. Bali nung hapon po, nag-inquire po ako, nag-message po ako, tapos nag-auto-generated na ilista yung pangalan mo, saan ganyan, number. Tapos nag-send uli ako, tapos hindi na sisin. Pero nakikita ko, online sila. Pero ngayon, tingnan ko kung may reply sila. Wala din pong reply, kaya naghihintay din po ako ng reply. Di ba meron diyang Filipino Association? May grupo dyan ng migrante Kayo ba nakakausap-usap? Opo, sila po yung tumutulong sa amin. Yung migrante po sila po yung talagang nagpupursige na maayos yung pag-alikas namin dito kasi hindi naman po dahil sa kanila, hindi rin po kami makakapagsabi ng nararamdaman namin yung kalagayan namin talaga dito na marami po, di ba, nagsasabi na safe pa raw yung ibang lugar, safe yung wala naman talagang safe na kasi minsan kahit nasa bundok na, nararamdaman din nila yung pagsabog Kumbaga, buong Lebanon naman kasi marami na rin namamatay, saka maraming injury. 2,000 na yung namamatay, 10,000 yung mga injuries, kaya hindi naman po talaga masasabi na safe na talaga. So Arnel, magmula nung 2 weeks ago na nagpunta ka sa embassy para magpalista, ni isang official response ng embassy, ng DMW, wala ka natanggap? Wala pa po. Kaya naghihintay din po ako ng message. Hindi rin po nasisin pa. Kaya nga hindi ko po alam kung hanggang kailan ako maghihintay. Hindi ko rin po alam kung makakasahod pa po ako kasi almost na wala na rin kaming trabaho. Saka minsan-minsan na lang kami pumapasok. Ganito, Arnel, yung exit visa na binabanggit mo, sino ang mag-a-apply nun? Saan mo makukuha yon? Hindi ba yan galing sa amo mo dapat? Hindi po. Ano po yun? I-apply po yun sa parang kinukuhanan po ng mga ikama rito. Diba, papasa nila sa General Security. Pagka okay lahat ng papel mo, wala kang kaso, wala kang mabilis naman po siguro yun. Kaya lang siguro po sa dami namin, baka hindi rin po saka laging sarado or anything na hindi nagbubukas. Kaya hindi po namin alam kung hanggang kailan. Oo. Saka hindi po namin alam kung paano po.
O kasi nga ang sabi sa amin din dito ng taga DFA tsaka ng taga DMW, so yung exit visa usually dapat nga manggagaling sa immigration ng Lebanon. Sila ang magpoproseso nun. Oo. So pag nabigay na nga yung papeles at meron ng clearance din mula doon sa employer, di ba? Kasi kinakailangan din ng clearance sa employer mo, di ba? Na wala kang problema, pinapayagan kang umalis. So sa ngayon, ikaw, ang sitwasyon mo ni walang response sa iyo ang embassy, ang DFA sa iyong request nga ng repatriation at ikaw wala ka pang naisusumite na anumang dokumento, kopya ng passport mo o para maiprocess na ang iyong exit visa, ganun ba 'yon? Meron na po, lahat po. Nakapila po ako. May kopya po ako ng passport ko. Kinuha po nila yon. Kasi po nasa general security na po yung mga yung passport ko saka yung ikama ko na i-renew. Ipa-follow up na lang po nila para makapag-apply ng exit. Okay. Hindi ko lang po alam kung kailan. Okay. So lahat ito na-submit mo na doon sa embassy. Opo. Okay, kasi akala ko form lang ito. So meron ng attachment ito, lahat ng kailangan para sa exit visa. Opo, lahat po. Sige. Lahat naman po Okay. yun. Lahat naman po yun. Sige, so ngayon ang problema mo ngayon, una, kaligtasan mo. Kasi nga, hindi mo malaman kung saan lalanding yung bomba, Arnel. Opo. Oo, yun pangalawa, sabi mo nga dito, meron kang pera kaunti para lang sa pagkain mo. Baka ka rin di makasweldo at higit sa lahat nga, problema mo kung talaga bang ikaw ay makakauwi na. Opo. Sige, so, okay. Yes. Sir Arnel, meron ka mga kakilala na Pilipino dyan. Kamusta yung sitwasyon ng ibang mga Pinoy dyan? Kapareho din ba nun sa'yo na kumokontak sa embassy pero wala pa ring tugon hanggang sa ngayon? Marami po na gustong magtanong. Minsan po, yung iba raw po, parang nakukulitan na. Yung iba daw po, nabablock na, ganun. Meron mga... Siguro naman, naunawaan naman po namin, pero siyempre natatakot po talaga halos lahat kami. Wala naman, hindi ko naman siguro lahat, pero lahat talaga kami takot na. Nakakaramdam na rin po ng takot. Arnel, tama yung narinig ko. May mga Pilipino na nabablock from the website or messenger kung saan kayo nagme-message para humingi ng tulong? Meron po nagsasabi. Kaya lang, siguro nakukulitan po. Siyempre, nagtatanong. Tulad ko, nagtatanong ako. Tapos, di ba, nag-send na ako ng auto-generated nila na sinasabi. Wala naman pong reply. So hanggang ngayon, naghihintay ako. Hindi naman po ako nagme-message na nagme-message. Naghihintay lang po ako ng reply. Oo. Pero dun sa mga group chat or dun sa mga nakakausap mong Pinoy dyan sa Lebanon, tama pa rin yung datos sa inilalabas? Wala pa naman na apektuhan na Pilipino dyan sa nangyayaring gera dyan? Maayos kondisyon Sa ngayon lahat? po, sa ngayon po wala pa naman, pero hindi ko lang po alam sa nangyari kagabi na pagtira nila. Tatlo kasi yun. Ngayon, hindi pa po namin alam. Kasi marami po yung, sa lugar ng Russell Nava, saka yung sa area na yun, marami po yung mga Pilipino ron na nakatira or mga may amo rin po. Oo. Kumusta ang internet dyan at saka yung cellphone signal? Napuputol-putol ba? Minsan po, tulad nun, pag mayroong mga gano'n na nangyayari, minsan po mawawala yung internet, mapuputol po, tapos babalik naman po. Naisip mo na ba, paano kung biglang maputulan kayo ng komunikasyon? Meron ka na bang naiisip na gagawin mo? Anong plano nyo? Kasi may binabanggit din ng DMW na parang may safe house nang kinuha sila eh. Doon sa mga naghihintay ng repatriation, yung mga iba nga daw tumakas na sa employer yung ay payagan. May lugar na kinakanlong ang mga OFWs doon. Yung safe zone, sa embassy or mga shelter, safe din po yung sinasabi nila. Kaya lang po, hindi mo rin po malalaman kung sa likod mo yung titirahin nila or anything na malapit sa'yo. Wala pong ring nakakaalam sa ngayon. So walang sa'yo na i-abiso na pwede mong puntahan kung saan naandoon yung mga Pilipino na waiting for repatriation? Meron naman po. Pwede naman pong pumunta doon sa mga shelter. Habang gusto nyo pong maghintay. Kaya lang po, ito po, habang hindi naman po ako pinapaalis ng company ko rito sa binabayaran nila, mag-i-stay na lang po muna ako hanggang sa makakuha ng na makaalis po rito. Sige, gaano kalayo Pero yung iba po, mahirap. Gaano kalayo sa'yo yung center? Siguro po mga 3 kilometers po.
Oh, kasi ngayon sa dyaryo dito, sinasabi ng ating mga opisyal ng DMW, yung nga daw, yung daw ngang, ano doon, pakiramdam ng iba parang fiesta. Fiesta vibe sa Lebanon shelters yung mga Pilipino na naghihintay doon. Napuntahan mo na ba itong shelter na to? Itong mga shelter na to? Bali kami po, hindi naman po kami pwedeng pumunta sa, pagka pupunta kami ng embassy, hindi naman po namin, hanggat hindi po kami pupunta talaga ng shelter. Meron po ako nakikita ng mga Okay. nandoon na nakatira. Okay naman po sila, kaya lang Mm-mm. po, hindi naman po namin talaga sure kung ano po talaga yung eksaktong kalagayan niya. Oo, oo Pag nga kasi. pumupunta po ako ng embassy. Oo, kasi nga kung sakasakali maputo ng komunikasyon, pero alam mo yung pupuntahan mong shelter kasi yung nga importante diyan ano, na andun yung mga Pilipino Opo, naghihintay nga ng repatriation. Kaya ka hindi umaalis opo, diyan kasi okay ka pa naman sa amo mo, kumbaga. opo, opo. Okay, sige, okay. Oh, Kuya Arnel, kanina nga dun sa ugnayan namin kay Sir David, may nabanggit din siya na meron daw mga nag-aabang dun sa mga Pilipino na gusto mag-cross country, kaya nagbigay din sila ng impormasyon sa DMW ukol dito. May mga balita ka ba gano'n na nalalaman na meron ng mga kumakagat dito dahil sa takot din nila na baka maiwan dyan sa Lebanon? Marami rin po siguro kasi matagal na rin po talaga eh, hindi pa rin pumuputok ang giyera. May mga ganyan na rin po talaga eh na yung Mm, mga okay. puwedeng nakabakasyon Mm, kukuhanin po nila, puwedeng mm, mag-cross country. Puwede mm, po talaga 'yun. okay. Sige, Lalo so, na may offer 'yun eh, may mga parang offer 'yun yata. Halimbawa pagka pumunta ka ro'n meron kang 50,000. mm, So, marami po talagang kakagat po nun. oo, bakit para saan yung offer trabaho din, kumbaga? Parang gano'n po, trabaho rin po, parang lilipat lang tapos parang bibigyan kayo ng ano, pocket money, parang may mga gano'n Oo. po. Pero yun, hindi ka sigurado kung saan ka hahantong kung human trafficking yun. Opo, opo, hindi niyo po alam kung saan po talaga 'yun. Sige. Delikado rin po 'yun. Okay, Arnel, ganito, sa ating panayam na ito magiging daan din para kami tumawag sa kinaukulan sa Pilipinas para matulungan kayo dyan. Ano ngayon ang iyong panawagan? Baka ang nanay mo o baka ang tatay mo nanonood sa atin dito sa mga. Ito yung dahilan mo kung ba't ka nandyan. Ba't ka ba nandyan, di ba? Para sa mga anak mo. Sigurado ako. Opo. So, yung mga anak mo ba, hindi, nakakausap mo, hindi ka naman sinasabi, hinihikayat ka na tao na mag-ingat ka, umuwi ka na daddy, umuwi ka na papa. Anong mga mensahe sa'yo? Naku, araw-araw nga po, eh. Kaya araw-araw po nila sinasabi talaga na dapat umuwi na po. Sabi ko nga, kung puwede lang po talaga Mm, na mm, makasakay ng eroplano ngayon oras na 'to, mm. talaga pong aalis na kasi po naka-ready na po yung mga maleta ko, eh. Oo, oo. Naintindihan namin yung hirap ng sitwasyon dyan bilang ama at bilang isang manggagawang Pilipino. Sige, so ano ang iyong panawagan ngayon sa Migrant Workers Department, sa OWA, sa DFA at maging sa Pangulong Marcos? Ah, Maraming salamat po, Sir Ted. Ang panawagan lang po naming lahat dito, sana po mapabilis po talaga yung paglikas namin ng mga nag-aantay po ng repatriation. Hindi rin po talaga namin alam kung kailan po rin matatapos yung mga clearance namin. Wala naman po kaming ano, kahit naman po tumawag kami ng paulit-ulit. Hindi naman po namin malalaman kung kailan. Sasabihin nila natatawagan, pero hanggang kailan po, pag wala na po kaming trabaho, mahihinto na po kami, hindi na rin po namin, pwede naman po talaga kami pumunta ng shelter. Maghihintay pa rin po kami. Kaya sana naman po mapabilis yung pag-alis namin dito dahil sa nangyayari ngayon na talaga pong marami na rin po nasasaktan at na mga namamatay. At hindi na rin po namin alam Mm, kung ano po yung kasiguraduhan ng buhay mm, namin. Kasi mahirap na rin pong matulog. mm. Baka kinabukasan, di na rin po kami magising. Oo, Sana po mapabilis ang paglikas namin lahat dito. kulang sa tulog itong si Arnel. Ano mensahe mo sa mga anak mo kung sakasakaling nanonood sa atin, nakikinig ngayon sa atin? Ano mga pangalan nila? Andrea Lynn, Adrian, saka Andre po. O babae ito ang panganay mo? Opo. Oo, sige. Anong mensahe mo sa Galing po mga. siya DFA kahapon. Oh, Siya po yung nagpasa rin po siya ng ano ko na maripat po talaga ako. Nagpunta po sila doon. tutulungan nyo na. Oo, sige. Opo. Anong mensahe mo sa kanyang sa mga anak mo?
Sa mga anak ko, wag naman silang mag-alala sa akin. Nasa maayos naman akong sitwasyon na sana makauwi na rin po ako sa lalong madaling panahon. Yun na lang po ang wag po na sila mag-alala. Hindi po talaga natin malalaman kung ano po yung mga susunod na mangyari. At manalangin lang pa araw-araw sa Ama, sa Diyos at makakauwi rin po kami. Amen. Amen. O sige, Arnel, mangungumusta kami ha. Hayaan mo, tatawag kami dito. Ang aming himpilan ngayon, tatawag sa kinaukulan para makatugon dito sa inyong panawagan na ito. God bless you, Arnel. Keep safe. Salamat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Ted. Salamat na marami si Arnel Sarria po ng Cavite. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.